So, isa sa tumatakbo muli na senator, okay, this coming 2025 election ay si Ronald Bato de la Rosa. Nakilalang supporters or kaalyado ni former President Rodrigo Roa Duterte na nakadikit ang pangalan dito kanila Pastor Kibuloy. And during the time na inaaresto itong si Kebs is may mga taong gustong pumapel at patigilin yung nangyayaring paghuli kay Kibuloy, pero nag-insist itong sila General Torre at nakuha, nahuli, sabi sumuko pero nahuli si Kibuloy, na-corner si Kibuloy sa isa sa mga part ng compound nila sa KJOC, Kingdom of KOJC pala, sorry. And may mga top ranking officials daw na involved, and as what the news say is isa ito sa mga pumuprotekta. Alright, so but he's still running for another term sa Senate. So, sa pagpa-file niya ng kanyang COC is nabigyan siya ng pagkakataon na sumagot sa ilang tanong ng mga reporters. So, let's hear it and share our thoughts also. But, bago pa lang po kayo sa aking channel, issue lang tayo. Walang personalan. So, kung ano po yung naririnig ninyo, nakikita natin at sinishare ko sa aking mga content, yan po ay paglilinaw lamang at pagbibigay ng sarili nating mga kuro-kuro or opinion para mas lalo nating maintindihan kung ano ba ang nangyayari sa ating bayang Pilipinas. Alright, so let's hear kung ano man itong mga itinanong kay Bato de la Rosa. Sir, alam po natin na you're very close with the Duterte family and medyo marami pong mga political na away ngayon concerning them. Do you think this will affect kung ano po yung kalalabasan nitong election na to para sa inyo? Yes, it may affect either way. Either way. Pwede akong manalo o pwede akong matalo dahil dyan sa gulo na yan. But I am more inclined to believe doon sa mananalo tayo. May effect talaga ito. Plus minus ito, plus minus. Effect ito. Ang alam ko naman ng Pilipino, yung mentalidad ng Pilipino ay jihadista. Nakikita lang, pag binubukbog ka malagi, malagi Fernando po Jr. ba? Diba? Pag binubukbog ka malagi, naawa sa'yo yung taong bayan. Which dapat naman talagang kaawaan dahil mga Kristiyano tayo. Hindi naman tayo yung mga violenting tao, diba? Kristiyano tayo, naawa tayo sa taong binubukbog. So, I hope the effect would come out that way. Okay, sa sinabing ito ni Bato, parang gusto niyang i-imply na binubugbog sila yung bida na binubugbog. So, maaawa. So, nanghihingi na lang si Senator Bato na maawa yung tao sa kanya at siya ay boto uli. Di ba? So, ganun ba? Ganun niya ba gustong palabasin na dahil sa sila yung nabubugbog, dapat isa siya sa mga nabubugbog, so dapat maawa yung tao sa kanya at iboto siya. Parang may mali, di ba? But that's the way he's saying it, di ba? Paano niyo pa titignan, di ba? Pero kasi ang malaking problema rito is yung pagkakanlong kay Kibuloy na alam natin na maraming sablay ng ginawa, maraming nagpatotoo, maraming lumabas, 'di ba, na mga taong nagpatunay ng mga ginagawa niyang illegal sa mga miyembro niya. At 'di ba, may kaso siya ngayon ng child abuse and marami pa. 'Di po ba? So malaki ang naging epekto nun. Sa kung sakaling hindi manalo si De La Rosa, Senator De La Rosa, it's because of that one reason. I think it's a major reason. Di ba ba? Na pwedeng makapagpabagsak sa kanya. So, hindi po siya nabugbog. Hindi po siya, para sa akin, hindi po siya ang bida. Okay? Kasi kung siya yung bida rito, sana
Di ba? Hinayaan nila na mahuli ng maayos si Kibuloy. Kaya tingnan nyo kung ano-ano pang mga kwentong lumabas. At mga sabing may mga nasaktan pa raw. Diba? So malaki yung impact nun. And for me, more on parang magiging negative. Opinion ko lang yon dahil nga sa nangyaring issue na yon kay Kibuloy. Okay? With regards doon sa mga kumpanya nilang against drugs, okay sa akin yun. Para sa akin yung ginawa nilang campaigning against drug, yes, naging masyadong madugo. Alright? Naging talagang may mga taong nadamay na hindi dapat madamay, but sinasabi nila yung mga maliliit lang naman yung nahuhuli, mayroon din namang mga talagang malalaking na akusahan, di ba? Natukhang din, di ba? And aminin natin sa hindi, during that time na ini-implement nila yung war on drugs nila na yan, marami nabawasan talaga ang kriminalidad, ang krimen sa buong bansa. Okay, ramdam ng lahat yan, even sa Cavite, ramdam po yan, at kahit saang lugar. Bakit? Dahil natakot sila. Oo, madugo yun, di ba? Totoo yun. And may mga tao talagang napas lang dahil sa war on drugs na yan. Pero paano mo sasawatahin ang isang bagay kung hindi ka gagamit ng kamay na bakal? O sasabihin nyo kasi mayroong namang mga inosenteng na damay. Okay? Hindi perpekto yung pagpapatupad nila maybe ng war on drugs na yon, but masakit man tanggapin, pero there are some collateral damage talaga. Masakit man yan, hindi man yan magandang pakinggan, pero yun po talaga ang nangyayari. Pero yung overall, ano po ba ang nangyayari? Ang daming nahuling mga drugs, ang daming mga na-raid na mga pagawaan ng shabu, di po ba? Okay? Hindi ko sinasabing perpekto yung ginawang war on drugs, pero malaki po ang naging epekto nun sa overall na kapakanan ng tao na ayaw sa drugs. Okay. So, marami pa siyang mga sinagot ditong tanong, and let's see. Kung sila naniniwala na si Bato ay masamang tao, then please, by all means, do not vote for me. Huwag niyo ko iboto. Pero kung kayo naniniwala na si Bato ay matino na tao at sinusugal ang kanyang buhay para labanan ang droga, kriminalidad, para maisalba ang kinabukasan ng kabataan, then please help me do that. Because I'm going to do that. I'm going to risk my life. I'm going to risk my career, my personal life para dyan sa laban na yan. Hindi po ako atras. Kasi yung pag-launch namin ng war on drugs ni President Duterte, hindi naman yun ginawa namin para kami yumaman, para kami magkapera. Ginawa namin yun para maisama ang kinabukasan ng ating kabataan. Dahil talamak na talaga droga. Yes, totoo yun. Kaya katulad ng sinabi ko kanina, yung war on drugs nila, maaring mayroong mga naapektuhan, mayroong talagang mga taong nasagasaan sa nangyaring yon. Pero aminin natin sa hindi, malaki yung naging epekto ng war on drugs nila na yun. Maraming mga addict, pusher, financer ang nanahimik ng ibang bansa pa nga yung iba. Pagkakaalam ko. So ganun po naging effective yun. Grand plan to destroy your image, lahat ng naka-alay kay Presidente. Yes. Nararamdaman niyo po ba kung talaga nag-work yun, considering na sa mga survey, may mga survey na lumalabas recently na kung dati nandun kayo sa top 6, kayo nila Senator Bongo, biglang parang pababa, kayo ng pababa. Depende yan. Kasi meron din nakita kong survey na tumataas din ako. Hindi ko na, I'm not fighting this survey firms, ha. Wala pa rin ako sa kanila, pero sige lang, titingnan natin. Pero as I've said,
pwedeng negative or positive ang naging epekto nito. Nag-aalala ba kayo, sir? Nag-aalala kayo dun sa sinasabi nyo na non-stop na demolition job against you? Pero hindi ko nag-aalala. Well, yung mga survey, yung iba naman niya kasi nababayaran eh. Aminin natin sa hindi. Di ba? Nababayaran naman yung iba dyan. Oh, hindi na ano yan lihim na mayroong ibang mga nagpapasurvey na binabayaran para yung kandidato na gusto nila na umangat, iaangat. So, yung tanong about sa survey na mababa or tumataas bumababa sila Bato and Bongo, depende yan kung sino yung nagpa-survey. Depende yan kung magkano yung binayad doon sa company na nagsusurvey. So, hindi ako rin masyadong tiwala doon sa survey. So, let the people decide, ika nga. So, sa kaso ni Ronald De La Rosa, ang isa sa magiging major issue niya dyan is yung pag-protect kay Kibuloy and the war on drugs. But katulad nung sinasabi ko, yung war on drugs nila Duterte noon at kasama si Bato, para sa akin, okay yun. Okay yun. And I hope na may magtuloy talaga nun. And I hope na anuin pa rin, sawatahin pa rin. Kasi ngayon, aminin natin sa hindi, may mga kumakalat na naman. Nagbabalikan na naman sila. Hindi man siya nagiging issue ngayon kasi natatampunan. Pero marami. Bumabalik sila. So yun lang po yung gusto kong i-share sa content ko na to, and hanggang dito na lamang po. Issue lang tayo. Walang personalan. Maraming salamat.